Ngayong nasa state of calamity ang buong Pilipinas at enhanced community quarantine ang buong Luzon. All eyes ngayon sa mga lider ng mga munisipyo at mga syudad kung paano nila pinamumunuan ang kanilang mga nasasakupan. Pero sa linggong ito, may isang mayor na ang mga ginawang hakbang napansin ng marami. Namahagi ng food pack sa mga residente, nagpagawa ng sanitation tents at bumili pa ng drones na gagamitin sa pag-disinfect ng mga kalsada. High-tech! Ito ang mga proyekto ngayon ng batang-batang mayor ng Pasig, si Mayor Vico Soto. Ang mga hindi tuloy taga-Pasig, nainggit, nagbirong gusto na raw nilang lumipat doon. Nitong Huwebes, sinubukan kong kapanayamin ang millennial mayor ng Pasig. Dahil may social distancing ngayon, gagawin na lang ho natin via video chat o Skype. Hi Mayor Vico! Pasensya ka na sa istorbo, ha? Sige, okay na po. Marami po ang pumapansin at pumupuri dun sa medyo out of the box na mga ginagawa nyo to handle this crisis. Miss Jessica, ang goal naman po namin sa lokal na pamahalaan ng Pasig ay maging holistic yung paglaban natin kontra sa COVID-19. So meron po tayong two main fronts. Yung una po, yung pinakamahalaga, yung sa healthcare. May isang motel po kami hiniram para maging quarantine center. Up to 300 po yung kasya doon. Meron tayong over 1,000 disinfecting kits na pinamigay po sa mga strategic partners po katulad ng schools, firefighter volunteers. Over 1,000 po sila ngayon na umiikot po sa buong Pasig at nag-spray ng disinfectants. Yung nakita natin kanina, it's actually a unmanned firefighting machine ng city. So UFM yan. So controlled siya by remote. Pang firefighting talaga siya. Pero ngayon, kinonvert natin siya para gamitin dito sa disinfecting natin ng schools and other public places. Lumuwa ang mata ng marami sa pinagawa ng Pasig na sanitation tents at drones na kayang magkarga ng 10 litrong disinfectant para makapag-spray sa mga kalsada kahit pa sa lawak na 500 to 1,000 square meters. Ang ganito raw teknolohiya ginamit din sa Wuhan, China kung saan nagmula ang COVID-19. Ginagamit muna namin for traffic purposes. Then nangyari tong COVID situation na to. Nagmi-meeting kami sa DRRM. Tinatanong kami ano yung ideas na meron kayo na pwedeng makatulong sa COVID. Pabiro kong sinabi na drone tayo, boss. Mas effective to. More than yung pagsasanitize natin kasi di na natin nakikita yung mga molecules ng virus na yan Mas maganda siyang gamitin kasi wider range siya and faster. Samantala, para maiwasan ang panic buying, nagpatupad din sila ng anti-hoarding ordinance sa Pasig. Nagpatayo rin ng mobile kitchen. If I may say lang, Mayor, you're young, first termer pa lang ho kayo, medyo well-off kayo. Pero sa tingin ko, gets na gets nyo kung ano ang dapat gawin. I believe I'm well prepared. Babad kasi ako sa ground, pero yes, hindi ko po pwede kunin lahat ng credit, ma'am, because we have a very good team here in our LGU. Sila rin yung nag-guide sa akin sa decision making ko. By Sunday evening or Monday morning, magsisimula na kami sa distribution ng family food packs dahil alam po natin marami talaga yung nahihirapan ngayon, hindi makapagtrabaho. Yung mga construction worker, yung mga pakyaw basis nagtatrabaho, yung mga arawan sumisweldo. Sa mga magitan man lang ng food packs, matulungan po sila. And then we will try to give short-term employment as we can. Halimbawa po, yung mga tricycle drivers, pinatap po natin sila ngayon para po sa 5 or 10 day na employment. Kompleto sila ng personal protective equipment para safe po. And then mag-disinfect po sila sa mga barangay. Pagod na ako, kuya. Wala akong tulog. Yung nanay ko may sakit nag-aantay dyan, Maglalakad na lang ako, ma'am. Pag di ka pumasok, wala kang bayan. Wala rin makakain yung pamilya mo. Pero naging kontrobersyal din si Mayor Vico sa linggong ito nung pinayagan niyang pumasada ang mga tricycle kahit pa may travel restrictions na sa Metro Manila. Hindi namin lubos na makita or maintindihan paano mag-social distancing sa tricycle. Mas safe pa nga yung tricycle dahil open air siya, hindi po madaling kumalat. Tapos ililimit naman po natin sa 2 pasahero. Nakikiusap po ako sa ating nasyonal na pamahalaan. Baka naman pwede bigyan po ng konsiderasyon
yung tricycle. Hindi na po para sa tricycle driver, para po sa public health and safety. Dahil ako po, sa risk assessment po na ginawa namin, kapag hindi po natin pinayagan ng mga tricycle, mas marami hong mamamatay. We are asking the cooperation of Mayor Vico Soto. Huwag po sanang siya lang ang hindi susunod sa mga patakaran ng pamahalaan. Hindi ba't may kasabihan, ang punong hitik sa bunga, pirming binabato? To the rescue naman agad ang followers at supporters ni Mayor. Todo tanggol sa kanya. #ProtectVico. Don't worry about us. I'm not even from Pasig, just inspired by your brand of leadership. Don't let outside pressures distract you from doing what is best for the people of Pasig. Miss Jessica, i-clarify ko lang po, ay kami naman sa Pasig, susunod kami sa kahit anong directive ng national na pamahalaan. At wala naman po sigurong masama na ipakita sa kanila ano ba yung opinion namin ng aning resulta ng risk assessment na ginawa po namin sa pagban ng tricycles. Pero kahit ano po maging desisyon ng national na pamahalaan, rest assured, we will cooperate. Samantala, para punan ang kakulangan ngayon sa mga sasakyan, nagpapaarkila ngayon ang lungsod ng mga bisikleta para magamit ng mga medical frontliner o yung mga kailangang magserbisyo sa ospital, gayong walang masakyan ngayon. Isa sa mga nakinabang, ang nurse na si Adrian. Ngayong may means na ako para makapunta, nakaka-take na lang po siya ng 10 to 15 minutes from bahay. How do you feel about this, Mayor? That you're bringing fresh air into a very old traditional politics in this country? Well, kami po dito and our team, we've always tried to do things differently and non-traditional yung approach. Hindi naman namin iniintindi kung positive man or negative yung feedback. Basta tinitingnan namin ano ba yung pwede natin gawin. Mamaya na yung pahinga kasi nasa panahon tayo ng crisis eh. We try to make the best decisions that we possibly can for the benefit of our constituents. Maraming nag-like, pero meron ding mga nambash. Positive and negative tweets ho ito. Vico Soto gives me hope for the future of our country. Like we can fast forward to 2030 so he can run for a national position in our country. I appreciate the encouragement po. Pero yung mga talks about the future, sana wag na po nila banggitin yung mga ganun para makapag-focus tayo sa problema na ngayon. Hindi nyo na maluloko ang Pilipino yung trending ng mayor nyo sa Twitter. Paid media plan yan. I avoid reading comments. Pero minsan tinitingnan ko rin to get feedback. Pero pag nakita ko po na, lalo na pag troll o hindi naman totoong account, hindi ko na talaga pinapansin. If you are a mayor and you feel annoyed that people are comparing you to Vico Soto and saying you're not doing enough, parang kayo na ho yung peg ng marami na sana daw yung mayor nila katulad mo rin. Ano masasabi niyo ho doon? Huwag naman ho sana. Ako thankful naman ako syempre pag nare-recognize yung magandang ginagawa ng LGU namin. Pero huwag na po nila i-compare sa iba't ibang LGU. In the first place, iba't ibang sitwasyon ng mga LGU. Hindi po pare-pareho. Kami 800,000 people, we have our social profile. In another city, kahit kalapit po namin na syudad, maaaring iba yung sitwasyon. So wag na po muna yung comparison. They can criticize us as public servants. We should accept the criticism. They can compliment us kung ano yung magandang ginagawa. Pero wag na po sana i-compare. Nako, pasensya ka na dito, Mayor ha. Vico, I'm single and I try to educate myself on socio-political issues. Let's work on this together. Yes, I'll do the cooking. Yes, I'll do the cleaning. Parang parang pick-up line ito. Hindi ko na papansinin yung mga ganyan. Pero salamat na lang po. Pagod na pagod ho siguro kayo, no, Mayor? Wala masyadong tulog. Pero okay lang po. Malalagpasan din natin. In the meantime, ang mami nyo nagti-TikTok ha. Nag-trending sa TikTok niya. Pampatanggal stress kasi yun yung ginagawa ng mga nasa bahay ngayon eh. Magaling naman po siya sumayaw. Pero ngayon, hindi kami masyado nakakapag-usap din. Baka meron kang message sa mga taga-Pasig at dun din sa ibang hindi taga-Pasig pero gusto mo ring i-inspire. Mahirap po itong pinagdadaanan natin pero basta't magtutulungan po tayo, kaya po natin to. Nagpa-COVID test ka ba? Yes, ma'am. Basta you stay healthy. We need more mayors like you, Mayor Vico. Thank you, Miss Jessica. I appreciate it. More power. God bless Salamat you. Po. Thank Bye-bye. you.
Tila masyadong ginalingan ni Mayor Vico. Kaya naman ang ibang mga mayor at leader na kukumpara tuloy sa kanya. Pero panawagan niya mismo sa ganitong mga krisis, huwag nang mangintriga dahil ang kailangan natin ngayon, magdamayan at magtulungan.